Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Of the House of Representatives is set to begin its investigation into the individual responsible for disseminating fake news and its impact on Filipino people. O, palakpakan ho natin. O, disseminating. Pagka tinawag ka namin Boldstar, at ano yung fake news ba yun? Pagka tinawag ka ba namin Boy Google, fake news ba yun? Ikaw ang bumibida dyan, di ba? Base sa Google, kesyo sa Google, ganun ang panat mo eh. Di ba, pagka meron na sinabing batas ang isang resource person, babanatan mo kagad ng Google. Oh. Ngayon, pagka binabanatan kayo ng ganun sa social media, napipikon naman kayo. Huwag hong ganun. Huwag hong ganun. Masyado hong ano yan, masyado ho kayong obvious na gusto nyong gamitin ang posisyon nyo dyan sa House of Representatives para mapatahimik sa papalapit na eleksyon itong yung mga vlogger na yan kasama tayo. Di ba? Gusto ko tayong patahimikin ng mga yan. Kasi alam ho nila na napakalaking dagok sa kanilang kandidatura ang pagsasalita ng mga vlogger. Napakalaking dagok ho niyan. Ito, umpisa na ho natin to. Bago ho itong kay Manong Ted, punta ho muna tayo dito kay Kong Dante kasi napasadahan din ho yan diyan sa saganang mamamayan eh. Pagkatapos punta na ho tayo doon kay Manong Ted. Game. Ba, ang ating ating mamamayan, di ba? Ay, naku. Anyway, ito nga, bago kayo dumating, nailatag namin, meron tayong Vox Populi. Ang tanong ho natin meron kasing plano ngayon na magkaroon na po ng regulasyon, magkaroon po ng batas kung paano i-regulate ito po mga vloggers natin kung meron nata kayong, nabalitaan nyo ba? Di ba, meron kayong Quadcom, meron kayong Kinta. Ngayon daw ata may Tricom. Na ang Tricom, ang didinggin, ay itong yung pagpapakalat ng mga fake news at magkaroon daw po ng regulasyon para sa mga vloggers. Yun po ang bago. Sinong Hindi pa namin alam. Ito ata yung bunga ng privilege speech ni Congressman Ace Barbers ukol doon sa mga batikos sa kanila, yung mga miyembro ng Quadcom at saka ng Good Government Committee. bakit ba kinakailangan pa silang gumawa ng o pagsanibin pa yung isa, dalawa hanggang tatlong committee, samantalang pwede namang isang committee na lang ang duminig dyan. Paano po mas makapangyarihan, Kong? Para pag pinagsama-sama powerful, di ba? Para magulo, di ba? Anyway, ikaw. Yun ang problema doon mga kababayan. Kaya ho sila nagdadagdag ng kung ano-anong committee dyan para talagang solido ang tama, ika nga, para makapagsalita lahat ng mga nagbida-bida doon sa Quadcom. Yun lang naman ho yun mga kababayan. 53 sa Balotog, yung kalimutan, Pastor Apollo Kibuloy. Ito kasi yan mga kababayan. No? Kung ating susiriin ng maigi, ang mga nagsusulong dyan sa Tricom na yan, yung mga individual na nagbida-bida doon sa Quadcom. Si Dan Fernandez, yan si Luistro, yan si Robert Ace Barber, sila ho talaga yung gumugusto dyan sa pag-iimbestiga na yan sa mga vlogger. Kasi sila ho talaga yung pinakamaraming nagawang sablay dyan sa pagdinig na yan. Sino pa yung nagsusulong dyan? Si Paduano, si Atrasabante, sila ho mga kababayan.
Ngayon, pagka nagsalita sila dito sa TRICOM na yan naman hong pagpipiestahan natin. Pero wag ho natin kalimutan yung report, yung BICAM report na kulang-kulang na pinirmahan ng mga congressman. Mamaya ho, papasadahan ho natin yan dahil ayaw ho nating bumaba yung engagement ng ating mga kababayan dyan sa issue na yan. Kasi lahat ho ng mga ng mga issue na to, distraction lang ho ito doon sa talagang issue na dapat talakayin ngayon sa ating bansa. Ito na ho, itong si Manong Ted, umpisa na ho natin itong mga kababayan. I-interview niya ho dito itong si Dan Fernandez, itong si Boy Google. Kated and kay DJ, magandang umaga po sa inyo sa lahat na nakikinig po. Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong naitaas po sa atin ng Kongreso ay nakalimutan yung resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang ating pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills itong binigay sa amin. At marami pong iba't ibang mga House bill and resolution. Dan, sulitin mo na yung pagiging congressman mo na yan, Dan, ha? Dahil last na yan. Di ka na makakaisa, Brad. And also, privilege speech po na napadala sa atin. So, yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gaps. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain parang, diba, kapag meron kayo nilalabas, meron muna nag-check, something like that. So, we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na-file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo na-apektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon and that's the reason why we will be inviting po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang public order, public information and communications technology. Dapat ipatawag din dyan yung mga mainstream media na naglalabas ng fake news. Hindi lahat meron kasi diyang mga ibang mainstream media, naglalabas sila ng fake news. Pagka napatunay fake news, di sila nag-iiratog. Di nila binabawi yung kanilang mga post, yung kanilang mga report. Wala akong ganon. Hinahayaan na lang lumipad sa hangin yung kanilang pagkakamali. Pero pagka vlogger, nagkamali ka lang ng isang kibot mo lang. Kaya kailangan pagka vlogger, marami kang reference, marami kang video, marami kang posting. Hindi ko kayo pwedeng magkamali. Dahil isang pagkakamali nyo lang, tapos medyo marami-rami yung following nyo, mayayari ho kayo. Talagang lilitsunin kayo ng mga yan. Pero pagka mainstream media nagkamali, kahit na nagsusumigaw na yung pagkakamali nila, lumabas na yung totoong balita, anong gagawin nila? Anong gagawin ng mainstream media? Hindi sila mag-iiratom, hindi nila babawiin yung kanilang mga pinost. Wala ho pagpapaumanhin, ganon, public apology. Wala ho! Pero pagka vlogger, nagkamali ng isang beses, todo ano ka na dyan, pasensya na po, nagkamali po ako. Pero pagka mainstream media, wala. Pero yung sinasabi nila, may accountability daw itong mga mainstream media, pero yung mga vlogger, wala. Yung mga vlogger, pag nagkamali, talagang kitang-kita. At manghihingi yan ng pasensya. Pero yung mainstream media, dahil sa napakalaking kumpanya, wala nang basta-basta makakabangga dyan. Pagka nakapagpakalat ng fake news yan, sinasadya o hindi man sinasadya, wala hong paumanhin kayong maririnig. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po ang dadalo sa pagdinig mamaya?
ang alam ko na nag-confirm, no, yung pong bite dance ng TikTok. Hindi ko alam kung sa Google Philippines. Aha, at Meta. Sa Meta Philippines. At tapos, ngayong umaga yon, briefing lang yon. Tapos, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of Information and Communication Technology, sa DICT, si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inimbitan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, Talaga NTC. sinusulit nito Ayan, na. yun yung mga inimbitan po natin para makita natin, ano ba, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko tayo nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titignan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati din sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya doon, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko lalawakan natin yon kasi kung ginawa ito noong 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think palagay ko yung Brad, nung kabataan mo, mas wild ka dyan. Mas wild ka sa mga vlogger. Huwag mo kaming tatawaging mga wild, ha? Kasi kung usapang wild lang, ha? Walang makakaporma sa'yo, Brad. Ha? Naglalabas ka ng abs mo nung mga panahon na yun, eh. Kung wild ang usapan, di kami kasama dyan. Ikaw lang ang bida dyan. Pagiging wild ang usapan, ikaw lang bida dyan. Pipikon na naman yan sila. for example, yung nag-splice ka para marating mo yung narrative mo. And Brad, ito hindi splice to, ha. Kabuuan ng interview mo to. Sinasagot ko lang ng punto por punto yung mga kabalbalan mo. what push you, no, para gawin yun. So, ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But, considering also yung freedom of expression. So, nasaan tayo sa boundary yun? So, ako, public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan eh. Kumbaga, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on Pagka ba tinawag ka namin Boy Google, pagka tinawag ka namin Bold Star, tumitigas na ba yung puso mo nun? Hinahayaan mo na lang kahit hindi totoo. Ang tanong, totoo ba yun o hindi totoo? O talaga, oo. Yan ang problema sa inyo eh. Pagka nababansyagan kayo ng kung ano-ano, nababanatan yung mga naratibo nyo. Pagka natutumbok ng mga vlogger, ay yung kanilang nais patunguhan sa kanilang mga vlog, na kung saan eh, totoo naman yun, na kayo dyan sa Twadcom, eh, wala kayong ginawa kung hindi manira, siraan ang pamilya Duterte. Wala kayong pinag-usapan dyan na kung saan ikakabuti, ikakagaang ng kabuhayan ng mga ating mga kababayan. Bagkus, pagkahanap lamang ng butas o maibabato sa mga Duterte. Ano ho ba yung fake news ho ba yun? Meron ho ba kaming nakita dyan sa Twadcom na kung saan masasabi nating yung partikular na usapin na yan para talaga malinis, mapatigil ang mga kriminal na to, ang mga durugista na to ngayong mga panahon na to. Meron ho ba? Inimbestigahan nyo ba yung mga nawawalang bata? Yung mga natatagpuan yung bata, pugot ang liig. Walang laman ng katawan, kulang-kulang na. Diba? Meron ho ba kayong pinag-usapan na ganun sa Twadcom? Wala. Lahat ng pinag-usapan nyo paninira sa mga Duterte. Ngayon, pagkababanatan kayo, nagagalit kayo. Yun ang problema sa inyo. Kung ayaw nyo mabanatan kayo, mag-hearing kayo dyan, wala kang pakialam mag-hearing kayo. Yung kapaki-pakinabang, imbestigahan nyo. Ikumpara nyo yung mga datos na nung mga panahon ni Tatay Digong, meron ba mga batang nawawala at pag natatagpuan butas yung dito, yung tiyan? Meron bang gano'n nung panahon ni Tatay Digong? Wala ho. Ngayon meron gano'n. Bakit hindi inimbestigahan ng Twadcom, di ba? Yun lang naman ang atin doon. Talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan. Yung mga bata, because magiging epekto sa kanila nito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. Ay, Dan Fernandez, tumigil ka ha. Huwag mong lokohin yung mga nanonood sa'yo. Walang 25 years old na nanonood ng PH Update. Ibang pinapanood nun, puro anime pinapanood nun. Puro pambata pinapanood nun. Kaya huwag yung isipin na yung mga bata, kasi nakikita namin sa demographic kung gaano katatanda yung mga nanonood sa amin. Majority naman nung nanonood sa atin, mga tito ko ho.
Wala akong nanonood sa akin na 15, 10, walang ganun. Wag kang masyadong ano ha. Tsaka dito sa YouTube, meron hong kayong isi-select na option kung for kids or not for kids. Ang mga news not for kids ho sila. Wag ho kayong magbida-bida kung hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo. Bata. We have to protect our generation and our public Joke lang. Magkasabi niya, umabuto ka na ako ni PH, patawag niya yan. intellectuality. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Yung next week pa po yan, yung mga resource persons, mga vloggers, tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists, at meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod, kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file I think as House Bill number 11178 ata yun, something like that na labasan nyo kami ng ebidensya. Labasan nyo itong mga, kung meron kayong ebidensya, ilabas nyo na, huwag na kayong mag-hearing. Itong si Vlogger A, Vlogger B, itong tinatanggap nilang pera, ito ebidensya. Labasan nyo ng ganon. Hindi yung mag-witchant kayo dyan, yung, di ba, yan kasi, dyan ho sila magaling. Dyan ho sila magaling, dyan sa House of Representatives. Walang mga ebidensya doon sa hearing kasi meron ho silang immunity, meron ho silang contempt power. Dyan ho sila magaling. Doon ho yung evidence gathering, lahat na ho, paghuhukom, lahat na. Doon na ho sila, pagpupulis, doon na. Dyan, sabay-sabay na, dyan sa committee. Criminalize na po yung operation ng troll farms and yung deliberate creation. Saan kayo nakakita ng ganitong setup na troll farm? Sige nga, maghanap kayo ng troll farm na merong ganitong setup. Nako! Kanilang dissemination of price information. And malaman din po natin sa mga troll farms. Kasi ang hirap Alam nyo kung sino troll farm? Pilipinas Today, ang mga today na yan, Ilocos Today, Mindanao Today, yung mga today ho na yan, yan ang literal na mga troll farm. Yan ho talaga mga troll farm kasi isa naratibo, sabay-sabay nagpo-post. Ganun ho sila. Siraan nila si VP, siraan nila si BBM. Yan ho yung mga troll farm. O sinong hindi nila sinisiraan? Si Tambaluslos ang hindi nila sinisiraan. Palagi sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga ganitong troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to consider yung tinatawag po nating freedom of expression. Kasi nga sinasabi ng iba, sapat na yan, may libel na nga Kaya sa buong mundo nga dinidecriminalize na yung libel which is true. Kasi freedom of expression yung ating utmost priority But somehow, babalansin mo din talaga, paano naman yung mga bata, lalo tigit kapag ang content talagang alam mong mali na, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako, nakikita ko dyan, tingin ko itong dalawang bagay na to, platform and at the same time, yung ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga cybercrime. Oo, so sinasabi niyo po mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng silang penalty yung social corporate nila. Penalty nila is already 10 million. So merong sinasabi dito na mga bills also na tinataas nila yung penalty. And yun nga ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawata itong mga ganito. But yun nga,
baka hindi sila tumutuntong sa freedom of expression which is being mandated by international community already. So, yun yung babalaan sila mo talaga. Kung hindi mo sila mamandato, imandato po ang DOJ, NBI, PNP, palakasin natin to. Meron din dito, may nababasa ako parang creation of yung mga critical information infrastructures para i-strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills. Si Manong Ted, hindi mo magtatanong si Manong Ted, parang si DJ Chacha lang ata bibirada dito kay dito kay siguro nito si ayaw kausap yan. Kasi kaya hindi ko kasi nababasa siguro, sa 20 pa lang yung nababasa ko, kaya pasensya na po kayo. Mukhang napakalawak at napakahirap nitong itong inyong adhikain dito, Kong Dan, kasi una yung paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, Congressman? Kasi ang lawak nito, and then yung ang dami niyong inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. Paano po ito? Di po, kaya nga ginawa ko po, Manong Ted, ano po muna, yung po muna platforms ngayon, wala pong iba doon, platforms lang. Okay. Tapos yung pong mga agencies lamang po, mamayang hapon. Okay. So, para makita po natin mga inputs nila. Tapos, kunin po natin yung, susunod po, yun naman mga academe, and tapos yung mga vloggers, and yung mga legitimate na mga programs as well. So, gawin po natin maayos yung pong talakayan para na sa ganun, hindi po sabay-sabay lahat. Baka tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat siya, hindi mo lang matatanong lahat. Kaya nga, nag-briefing muna kami doon sa ating pong mga ahensya. At ng private sector. Opo, sige po. Kung Excited na kami, Kong Dan, ha? Excited na kami. Sobrang gusto na naming makita kung ano naman yung mga kabalbalan na gagawin nyo sa mga hearing. Congressman, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? Opo, yung TikTok, tama, ByteDance kasi nakita ko sabi TikTok daw to Okay. Kasi TikTok owned by ByteDance. Tama po, Kong Dan. Opo. Ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, hindi ba, how do you classify them? Kayo mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, of course, they're using yung ating pong internet, somehow sila po talaga nagko-control on how to censor, yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, Katid, may monetization Yun ang problem dito, nakakapag-add sila. And basically, hindi nila gusto mabawasan yung marketing nila. Teka lang, sa TikTok ko, walang ad dyan, yung mga content creator. Ito talagang sila, no? Ano na lang, yung facts na lang na idediretso niya, hindi niya po mantakin niyo yon, hindi niya ho alam na walang ad sa ang tawag dito, diyan sa TikTok. Lahat ho nang naglalabas ng content sa TikTok. Talagang ano lang ho yan, kung ano yung saloobin nila, bumibira ho sila doon. Tayo naman din ho, meron ho tayo dyan sa TikTok, no? Kahit na walang ad, ilinalabas ho natin kasi para matap din ho natin yung mga audience doon. Para yung mga nandun na ayaw pumunta sa YT, makapanood din sila ng mga video natin. Kahit walang ads, naglalabas ho tayo. No? Kahit walang doon, kahit hindi na mo monetize. Pero itong si Dan, hindi niya alam. Akala niya siguro lahat na lang ng pagka nag-upload, kikita ka. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon, Mang Dan. Ha? Mga nagbablog naman, meron din silang kinikita. So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing their economic freedom as well. So, tandaan mo po, tama ka namin natin po consider dito. Opo. Ako nakikita. Ako kaya nga, ang sabi ko dito, pati nga yung naalala ko, pero yung artificial intelligence, yung deepfakes, yung mga sinasabi po nila, na yun din yung isa sa mga gusto nilang kasi may mga AI na rin na ginagamit. So, paano mo kukontrolin yun? Mismo, yung mga platform na yun, sila nag-i-introduce po nun. So, opo. Mahirap to, Katid, but of course, we need to start somewhere. Ako, tingin ko, yun ang gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan, no, na ito ay buwelta
lamang ng mga kongresista doon sa mapanuri at kumbaga mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Yan. Ako hindi ako papayag doon, Captain. Kasi lahat naman po tayo ang tuloy po yan Kung bumabati ko sila, bumabati ko din po naman kami. Nagsasalita din kami against sa kanila. Ganun din po sila. So I think hindi po ako sa akin, personally, ako mag-share niyan. Hindi ko naman po papayagan yun. And that's the reason why sinasabi ko po nga po sa inyo, meron po tayong dapat. Tumigil ka nga. Kayo bumabanat kami, pero wala kaming in aid of legislation. Kayo bumabanat kayo, pagka ininda nyo yung tama, yung mga banat ng mga vlogger, meron kayong in aid of legislation. Nakakapagpatawag kayo ng hearing. Kaya pagka sinabi ho nitong si Dan Fernandez na yung ginagawa nila na yan, hindi para mapatahimik ang mga vlogger na nagsasalita, kaugnay dyan sa mga kabalbalan nila, naniniwala ho ba kayo doon? I-comment nyo sa baba. Kami, pag bumanat kami, wala kaming in aid of legislation. Kahit na anong kabalbalan ang makita namin, okay lang, anong magagawa namin. Hanggang doon lang naman kami, magsasalita kami, ilalabas namin sa loobin namin. Kung merong makakarinig at makakakita na, parang meron po itong mga nagsasalita na to, pag-usapan nga natin yan sa Senado o dyan sa House of Representatives, hanggang doon lang ho kami. Okay? Pero kayo, pagka meron kayong ayaw, automatic na ho yun mga kababayan. Investigation in aid of legislation. Yun. Pero huwag niyo sabihin na hindi nyo tinatarget ang mga vlogger dito. Naku, saan ba nanggaling yung ideya na imbestigahan yung na yan? Yung mga vlogger na yan. Dahil nasasaktan kayo sa mga banat ng mga vlogger, kayo dyan sa Quadcom. Si Atrasabante, especially ikaw, Boy Google, Attorney Google. Sa mga gaps na dapat na nagpagtamain mabigat po, tama kayo, talagang mabigat. Talagang yung freedom of expression kasi talagang ultimate yun merong libel alam mo yung nakita ko pa dito, Kated, merong nag-file doon sa 10175, sinasabi nila that during the time ng 15th Congress na bicameral, na ipasok ng libel. Supposedly, doon sa mother bill, wala yung libel na ipasok doon. So yun yung gusto kong intindihin kasi nasabi ko, parang parang kailangan busisiin ito kung totoo ito. So yun, i-check ko rin po kasi nga they wanted to remove the cyber libel doon po sa 10175 dahil nga po doon sa freedom of speech. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na safeguarding the public order. So, yung guarantee na atin po mga kabataan na kailangan maganda rin nakikita nila mga content. Okay, sir, Congress... Sige. Palibhasa, walang alam talaga itong si Dan Fernandez. Nagmamahusay lang siya. Kumbaga, kumonsulta ho muna kayo sa mga content creator. Kausapin nyo ho muna. Yung bang content mo na yan, napapanood yan ng 5 years old. Napapanood ba yan ng 10 years old? Dito pa lang napaghahalata na walang alam to si Dan Fernandez Halimbawa, itong video na to, hindi ho ito makikita ng bata. Ipinapatay ho namin, merong opsyon na para hindi yan makita ng bata kasi hindi niya naman maiintindihan ng pinag-uusapan. At ang tanong, tatambay ba dito yung bata? Pupunta ho yun doon sa mga dyan sa mga anime, yung mga cartoons yun ang gusto nilang panoorin Hindi wala ho silang pakialam dito. Unless na lang meron silang project sa school na kung saan na inahanap ng mga guro nila kung makita nila yung mga aang-anga dyan sa House of Representatives, malamang manunood sila. At ilalagay nila ang pangalan doon ni Dan Fernandez, di ba? Ganun lang naman ho yun Pero yung ordinaryong bata, tatambay dito, papanoorin nila to, titignan nila kung anong nangyayari sa ating bansa. Hindi ho. Wala hong ganun. Ang gusto ng mga bata, maglaro, magpindot-pindot. Yun ang gusto ng mga bata. Mag-games. Uubusin nila yung 30 minutes nila dito sa kakapanood ng video na to. Ano mapapala nila pag nakita nila yung kabubuhan mo, Dan? Dan! Hanggang Feb 7 na lang ang inyo pong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have time to handle these committee hearings and the corresponding approval of your proposed measures, Congressman? Nako. Yun ang problem po, Ted. Sa totoo lang. Hindi yun problema. Yun ang problema mo. Kami, hindi namin problema. Kasi
Kasi wala kaming pakialam dyan. Talagang pag-rest back lang naman yun sa mga Start na po vlogger. yan sa March 27, no? Talagang- Medyo maihinto na yan. Ako, especially sa akin po. Dahil tumatakbo din po ako. Probably itong February, pwede pa po yan. Even mag-break po tayo sa February 3. We can still held mga hearings. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong pabalik po tayo sa Kongreso, meron po tayong mga 2 weeks. Pwede naman po nating i-hearing as well. But of course, yun na nga, tingin ko kung bibigyan ng atensyon, no, na ngayon, tapos, kasi Wednesday, wala na rin po eh. Next week, 3 days na lang. Sa February, kung makakapag-hearing tayo ng 2, 3, siguro most likely kaya. Dahil pagbabalik po natin after election, baka sakali, pwede pa. Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. Eh kung wala din po yun, para kay itong inyong hearing na po ito, kung sakasakali po, will this be... Exactly po yun. Go ahead. Walang nasa matinong kaisipan na senador ang tatalakay dyan sa issue mo na yan. Nasaktan lang kayong dalawa ni ano. Yan. Pakanahon nilang dalawa ni Paduano yan. Ay ni Abante. Uy, yung mga resource person ho kasi, huwag niyong kinakausap. Doon talaga sila nasaktan. Sa totoo lang ha. Yung unang pag-uumpisa ng hearing dyan talagang papogi-pogi yan Yung tipong meron pa silang harutan moment nitong si Cassandra Leong, di ba? Ngayon, ano nangyari dun sa kaso ni Cassandra? Sinira nyo ang dangal ng Ale. Napahiya siya sa sambayan ng Pilipino. Pero para saan? Wala. At yung mga vlogger na papapuntahin ho nila dyan, yun din ho ang target nila. Mapahiya, makontempt, o di naman ho kaya, makontempt, para dito sa papalapit na eleksyon na to, manahimik na yung mga vlogger. Diba? Malapit na eleksyon O siyempre, baka si Tamba, lalo na yung mga kandidato nitong administrasyon, sigurado, diretso sa inodoro lahat yung mga yan. Marami ho kasi silang mga out of this world na ideya na talagang pagka ini-implement nila